sa ating po mga kapatiran na kasama natin sa online. Tayo po ay let's practice long suffering and patience dahil umuulan. Humihina po yung signal natin. But before anything else, let's have an opening prayer. Panginoon, salamat po sa gabing ito that you brought us here together upang manalangin at makipag-isa sa iyo sa pamagitan ng aming pong pakikipag-usap. Kung meron po kami mga dalangin sa gabing ito, Panginoon, pakinggan niyo po kami at pakidala ang aming pong mga kabigatan upang magkaroon kami ng kagaanan sa aming paglapit sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil you are good sa lahat ng aming pong mga pangangailangan at sa lahat po ng aming ginagawa. Patnubayan niyo po kami sa mga bagay-bagay na aming pong ginagawa sa gabi ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we have been doing before, tayo po ay dumako sa ating pong sharing time. Tawagin natin si Jeff na mag-share upang magkaroon tayo ng panimula ng ating pong sharing time. Ayan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Praises dahil ito po ay ang inyong lingkod ay fully vaccinated na rin at last. So praises kay Lord dahil kailanman hindi po siya nagkulang. He always provides yung mga pangangailangan ko. Praises dahil tawag nito sa protection na everyday sa pagpunta at pagpasok ko sa school. Thank the Lord dahil He always protected me. And then praises din dahil sa health. Kahit papano, ako'y nagpapasalamat talaga kay Lord dahil yun nga, sabi ko kahit papano na minsan nakaka-dampen ng tawag nito ng moral yung pandemic sa mga tawag nito sa kabisi ng buhay at ito pang pandemic na meron tayo, so medyo nakakadampen talaga ng moral. Pero praise God dahil kahit papano, sabi ko nga, siya yung strength ko and hindi po ako nagkasakit. Yun ang praises ko talaga kay Lord. Simula nung pandemic, hindi po ako nagkasakit. Hindi ako nagkaroon ng fever at hindi ako nagkasipon. Yun naman ang talagang praises ko kay Lord. Sa kabila ng ganitong sitwasyon na meron tayo, talagang pinapakita ni Lord how faithful He is. So yun yung praises ko kay Lord. And praises din dahil sa health ng aking parent, si Mama. At ganun din sa mga kapatid ko. Praises dahil hindi po sila nagkakasakit at wala akong nababalitaan na nagkakasakit sila. So praises kay Lord. Okay, so ganun din po sa aking pagtuturo. Ako ay nagpapasalamat kay Lord dahil siya yung nagsustain sa akin. Mas mahirap po sa totoo lang, mas mahirap po ang pagiging teacher sa pandemic. Online po kami, hindi po namin nami-meet yung estudyante namin face to face, pero virtual lang, no? So virtually nami-meet po namin. Pero ang maghirap po ang magturo talaga. So daming mga preparations, mas madami yung preparations, mas madami yung papel, yung mga requirements, clearances, yung mga yan, at saka AR, accomplishment reports, ang dami po ngayon. So medyo mabigat din po para sa amin. Pero sabi ko nga,
the Lord has sustained me. Kaya hindi ko lubos maisip na yung mga bagay-bagay na ginagawa ko as a teacher ay nalampasan ko at nagawa ko siya. Praises kasi alam ko that God, siya yung nag-sustain, siya yung nagbigay sa akin ng strength. And apart from Him talaga, I am nothing. And praises din dahil magkakaroon na rin po kami, parang ganun na, transition to face-to-face na po kami sa school. So medyo, ayun nga, nagkakaroon kami ng hope sa school na, na medyo magaanan kami. At yung desire namin na nakikita namin face-to-face yung mga estudyante. So yun yung isa sa mga hinihintay namin na alam naming mas maganda talaga para sa amin ng mga teachers na nakikita namin sila face-to-face at nagaguide namin sila face-to-face. So praises sa lahat ng mga ginagawa ni Lord sa buhay ko at ganun din sa paggamit niya sa church, paggamit niya sa buhay ko dito sa church. Salamat sa Kanya dahil siya yung nagbibigay ng strength sa akin and joy. Yun nga sabi nga sa Bible, the joy of the Lord is our strength. So thank God for His goodness, His faithfulness, His ever yung flowing na love niya sa atin. So praises for that. Thank you very much, Jeff, sa testimony na inyong binahagi. Bago tayo dumako sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, I just want to read a verse, a passage na tayo po'y pamilyar lahat dahil ngayong panahon ito, medyo tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. But we know that our God, our Lord, the Lord Jesus Christ is our shepherd. Basahin ko po ang Psalms 23 and then after that, tawagin po natin ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Siyang magbabahagi ng salita ng Diyos. And one thing more, if you are there in your home and then you want to send your prayer request, padala nyo na po ngayon para maisama natin sa prayer mamaya. Sabi po ng Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod, Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever." I hope this passage na binasa ko will give us paniniwala that God will continually guide us, protect us, for He is our Holy Shepherd na talaga naman pong nagbabantay sa atin. At sa gabing ito, ang ating pong tagapagsalita ay hindi po iba naman sa atin. Siya po ang ating pastor na kasama natin sa iglesia. Tawagin po natin si Pastor Raymond to share the Word of God to each one of us. And as I have said, if you have prayer requests, please send it now, no, para magkaroon po tayo ng prayer items mamaya. Pastor Raymond? Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay po na mabuti po ang Panginoon. Papurit pa sa salamat po sa Diyos. Nakatapos na po si Rosel sa kanyang 2 interview, sa kanyang 2
sa SOTO po saka sa SO3 na interview po niya. Salamat po sa Diyos sapagkat na-enjoy niya yung interview, hindi siya na-enjoy po niya yung kanyang interview. Ganun po, salamat din po sa Panginoon sa patuloy na pag-ingat niya sa aming pamilya, sa bawat isa po sa amin, ganun po sa aming mga anak na patuloy pong ginagabayan. Ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat a few weeks ago, nag-drive po ulit ako, no? After siguro more than 2 years, no? At hindi biro-biro yung pagdadrive kasi umabot ako hanggang Bugay at pabalik. At salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang patuloy na kumilos sa bagay po na yon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tumunghay ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto, talatang 1, talatang verses 8 to 10 po. Sabi niya po dito, basahin ko po sa Tagalog, verse 8 of 2 Corinthians chapter 1. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan na hinggit sa aming kaya, kanapat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay. Verse 10, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Patuloy po tayo manalangin. Dakila naming Diyos, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. Ama, dalangin po namin, ikaw ang kumilos at manguna, maging sa pagbabahagi namin ng salita mo. Patuloy ito na maiwan sa aming isipan, maging sa aming mga puso, at siya maging gabay sa aming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka po namin sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen po. What does trial or trials do to you as a believer? No? Hindi natin pwedeng sabihin na pag ikaw ay Kristiyano na, ay hindi na tayo masusubok. Ano po? Masusubok at masusubok po tayo, no? Meron na ba tayong ginawang biyahe na smooth sailing lahat ng biyahe natin, no? Wala nang rough road, no? Hindi po. Laging merong rough road tayong dinadaanan. Merong mga bagay na sinasabi nating nasusubok yung bawat isa po sa atin. But what are the things na maaari nating masabi na ano ang silbi ng mga trials na to sa buhay po natin? First, God uses trials to break our independence and foster our dependence on Him. So binibreak ni God yung independence natin sa sarili natin, no? Apart from God, at pino-foster nito yung dependence natin sa Kanya. So with this trial, sabi ko nga po nung na-share ko dun sa may gabot, pag nagkaroon tayo ng problema, ang dapat natin gawin ay bumalik sa Diyos. Come unto me, ang sabi po niya doon. So kapag ang ating mga pagsubok na pinagdaanan is designed to what? To turn us back from God. Hindi po palayo sa Diyos. Secondly, God uses trials to purify our faith and develop our moral character. God uses trials to purify our faith. Like Job. Si Job ay righteous sa harapan po ng Panginoon, pero ano nangyari sa kanya? Nasubok pa rin siya ang kanyang pananampalataya. Why? To purify our faith. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Maybe this time, meron tayong pinagdadaanan na trials, no? Or so many trials, pero nandun yung purification process na ginagawa ng Panginoon para po sa atin. For us to what? For us to deep more sa Panginoon and mamold yung ating character, no? Mamold yung ating tinatawag na ating pagkatao po sa Panginoon. Third, God uses trials to test, prove, and strengthen our faith in Him. God uses trials to test, prove, and strengthen our faith in Him. Yung pananampalataya natin, masubok,
masubukan at mapatatag yung pananampalataya na meron po tayo sa Diyos. So anong sinasabi po nito? According to 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, inaayos nito yung mga trials na to for us to be strong. Ano po? Hindi mo masasabi na isang puno ay matibay na matibay kung walang dadaan na bagyo sa kanya, kung walang dadaan na unos sa buhay po niya. Ganoon din po sa atin. Yung mga bagay na pinagdadaanan natin is ginagamit ng Diyos upang mas lalo po tayong tumibay sa atin po mga pananampalataya. Fourth, God uses trials to prepare us for His purposes. So bago tayo gamitin ng Diyos, just like the pot of clay, bago tayo gamitin ng Diyos for that purpose, ano pong ginagawa niya? Minumold niya muna tayo. And that trial na pinagdadaanan natin is going to mold us kung paano tayo gagamitin ng ating pong Diyos. Sa anong pamamaraan? Maybe, pag sinabi natin, aalisin ni God yung pagiging prideful natin, pagiging proud natin, ibababa tayo ng Panginoon to prepare us for the purpose na gagawin po ng Panginoon. And that is trial. Fifth, God works through trials to prove Himself powerful and reliable. God works through trials to prove Himself powerful and reliable. Yung mga trials na po na pinagdadaanan natin will prove that God is what? Powerful, and prove that God is also reliable. Ang ibig sabihin, just like sa buhay ni Job, dumaan yung pagsubok sa buhay niya, pinayagan na mangyari sa buhay po niya, at pinagdaanan niya yung bagay na yon. Anong sabi niya? Patuloy pa rin siyang magtitiwala po sa Diyos. To prove sa sarili niya na yung kanyang Diyos ay makapangyarihan at yung kanyang Diyos ay reliable. Number 6, God uses trials to prove our faith works. Ano po? Ang ginagawa ng trials din ay sinusubukan nito kung yung ating pananampalataya ay gumagana or hindi. No? Tinitingnan po nito kung yung ating mga pananampalataya sa magitan ng mga trials na to ay mag-move ba, magmamaterialize ba, or hindi. Ano po? So those things ang ginagawa ng trial sa buhay ng isang believer. And tonight, we will see 6 things that we call biblical model in handling life's trials. So merong mga pagsubok na dumadaan sa buhay po natin, paano ba natin siya dapat na hinahandle? Biblical model. Ano pong sabi niya dito? The first model, ang sabi po niya in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, no? Sabi po niya dito, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi niya sa Tagalog, no? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So the first thing po na dapat nating matutunan in handling life's trials, we must learn to refrain from worrying. We must learn to refrain from worrying. Bakit po? Kasi ang sabi niya doon, at ang sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng kanyang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So when we worry, nawawala yung focus natin sa Panginoon. Napupunta doon sa pinagdadaanan na meron po tayo. So sinasabi po natin, Pastor, hindi ba pwede mag-worry? Pwede naman po. Pero sabi nga, we must refrain. We must learn to refrain. You cannot do worrying 24 hours a day, 7 days a week. Ano po? Ngayon pa lang, pagka sinabi mong, hala, nagkasipon ako, inubo ako, ano nang tumatakbo sa isip natin? May COVID na kaya ako? So nakikita po natin, nag-worry na agad tayo during the time. No?
Si Rosel po, before siya sumalang sa kanyang interview, 2 days before pa lang, nag-iisip na siya, ano kayang itatanong? No? So, ganun po yung nangyari sa atin. Kailangan, nire-refrain natin yung sarili natin from worrying. Bakit? Kasi we have a God. Sinasabi natin, pwede nating ipagkalooban ng mga bagay na pinagdadaanan po natin sa buhay. No po? If worrying is a sin, ang dami nating nag-sin kasi nag-worry po tayo. Pag sinabi natin, we are worrying because we do not know what will happen next, then we don't know what will happen next. Pero si God, alam niya yung pwedeng mangyari next. And next to that, and next to that. God knows everything dun sa bagay po na yun. So we must learn to refrain from worrying. Number 2 model, biblical model. In Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Ito po yung shinare ko dun sa gabot, no? Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagalat na mga bibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. We must learn to rest in the Lord. Kailangan po nating matutunang magkaroon ng kapahingahan sa Diyos. We must also learn to rest in the yoke na meron po tayo. Anong sinasabi niya po doon? Sabi niya sa English, take my yoke upon you and learn of me. Hindi madali na ilagay mo yung pamatok ni Kristo sa atin. Bakit? Hindi yun madaling dalin. Pero ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Sabay tayo maglakad. Same cadence. Left ka, left din ako. Pero nangyayari kapag ka ang Diyos nag-i-step ng left, mag-i-step tayo ng right, hindi nagiging balance. Nagkakaroon tayo ng problema sa pagbabalance. So anong mangyayari? Mas lalo po tayong nabibigatan. So yun sinasabi niyang, and learn of me. Hindi lang ilalagay yung pamatok ni Kristo at ilalagay din sa atin. Pero anong kailangan nating matutunan? Kailangan nating matutunan mag-learn sa Panginoon. Lord, this is your way. So, be it. Lord, this is your will. So, be it. Kailangan po nating makita yung mga bagay na yon. So, sabi niya, magbibigyan tayo ng kapahingahan, pero kailangan nating dalhin yung kanyang pamatok. Parang kaiba po, no? Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng kapahingahan, pero kailangan dalhin mo yung pamatok na meron ako. Pero yung sinasabi po ng Diyos, bibigyan na tayo ng kapahingahan if we take up His yoke and we learn from Him. Third po, third model in Romans chapter 8, verse 28. Sabi po niya dito, sa verse 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay na yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. We must learn to rely on the Lord's plans. Iba ang plano ng Diyos, iba ang plano ng tao. Pwede nating sabihin, this plan ng tao ay pwedeng mangyari successfully. Pero kung ang Diyos ay mag-say no for that plan, hindi yun mangyayari. At kahit anong plano na gawin nating mga tao, we must rely dun sa plan ng Diyos. Kasi mas greater yung plan ni God sa buhay po natin kaysa dun sa plans na meron po tayo sa bawat isa sa atin. Ano po? Minsan kung titingnan natin, parang ang layo eh. No? Yung planuhin natin, nandito lang. Ikaw, mag-aaral ka, magtatrabaho ikaw. Pero, naisip mo ba, paano ka naman gagawin yung pinapagawa ng Panginoon? Sa pag-aaral ko, sa pagtatrabaho ko. So, kailangan kasama natin si Lord doon sa mga plans na meron po tayo. Next week, December na naman. Uso na naman yung gawaan ng mga kailangan nating gawin. Pero dapat makita po natin, sinasama natin si Lord dun sa bawat planuhin na dapat po natin ginagawa.
Number 4 model. In 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Ano po? 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Sabi po niya dito ay ganito. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandaling lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan. So sabi niya, for our light affliction, which is but for a moment. Momentarily, yung affliction, yung trial na meron po tayo. Sabihin, pansumandali lang. Yung pinagdadaanan po natin, sabi niya, work for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Panandali ang trial na pinagdaanan po natin sa buhay, ay malaki yung katumbas, no? For that exceeding and eternal weight ng glory, no? Na ginagawa po nito para po sa atin. Why? Kasi naiko-connect natin yung ating pinagdadaanan na to na si God, yung patuloy na sasama sa atin, no? Mangyari, magkaroon ng kasagutan yung bagay na to. We must learn to remember His promises. So sabi ng pangako ng Diyos, panandalian lang. Lord, bakit naman ang tagal? Bakit naman ang haba? Di ba laging sinasabi ni Pastor sa atin, one day is 1,000. Panandalian sa atin, no? Yun ang sinasabi po ng salita ng Diyos. We must learn to remember His promises. Ito yung pangako ng Diyos, ito, at ito. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Number 5 model in Colossians chapter 4 verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Sabi po niya dito, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo mga puyat na may pagpapasalamat. We must learn to regularly pray about our trials. Lord, alam mo yung pinagdaanan ko, no? Kaya minsan pinag-iisipan natin, bakit yung mga Kristiyano ang hikli ng prayer? Wala ba silang pinagdadaanan ng mga pagsubok? Kasi kung marami silang pinagdadaanan, they will pray for trial number 1, number 2, number 3, number 4, hanggang number 10. Mahaba yun kung tutuusin po natin. Sabi doon, we must learn to regularly pray about our trials. No? Manatili kayong palagi sa pananalangin. Lord, I'm here. Merong pinagdadaanan. Kailangan ko po yung tulong na nagmumula sa inyo. We must pray about doon sa pinagdadaanan po natin. Anong prayer po ba? Prayer na minsan siguro nakaluhod. Prayer na merong pag-iyak. Prayer na may kasamang pagkanta. Prayer na may kasamang pagbabasa ng salita ng Diyos. All kinds of prayer. Prayer na may pasasalamat. Prayer na paghingi. Prayer ng pagpapatawad. All things about those prayers po. And lastly, sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ganito po ang sabi niya. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. We must learn to rejoice in the midst of trials. Sabi niya sa Philippians chapter 4, count it all joy. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Lord, salamat sa pagsubok. Bakit? Kasi mas nagiging matatag ako. Lord, salamat sa pagsubok. Bakit? Kasi mas lalo akong napapalapit sa inyo. Lord, salamat sa pagsubok. Bakit? Kasi yung pamilya namin mas nagiging solid na lumapit sa inyo. Lord, salamat sa pagsubok. Nakikita ko kung paano ka gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. So those 6 things are the models in handling life's trials. Anong sinasabi po ng mga verses na yon? Na yung pagsubok sa buhay po natin, lahat ng bagay na yan na pagsubok, hindi natin dapat dinadala alone.
ibinibigay po natin dapat yan sa Panginoon. Ikinakast po natin. Pag sinabi natin kinakast po natin, binibitawan natin yung weight ng mga bagay na pinagdadaanan po natin at ibinibigay natin sa Diyos. Bakit? Hindi natin kaya yung weight na yan. Tanging si God yung pwedeng magdala nung weight na mabigat na yan na hindi po natin kayang dalhin. Sa panahon na sinasabi natin na ngayon, at this point, marami ka na napagdaanan sa Panginoon, maraming pagsubok ka na napagdaanan, hindi mo sasabihin na hindi naman kayang gawin ng Diyos yan. Di po ba? Bakit? Kasi marami ka na napagdaanan at nasubukan mo na-trust mo na at na-prove mo na si God ang tutulong at tutulong sa atin at malalampasan natin yung lahat ng mga pagsubok na yan. Sa awa at sa biyaya at sa pag-ibig niya para po sa atin. Tayo po ay manalangin. Nakila naming Diyos, maraming salamat sa patuloy mong pagpapaalala, Panginoon. Ang pagsubok kasama sa aming buhay, ng pagsubok ay mayroon kang purpose, Panginoon, bakit kailangan mangyari ito sa buhay po namin. What we need to do is to trust you. What we need to do is to cast these things, Panginoon, sa inyo. And what we need to do is to fully trust from start to finish sa bagay na nasusubok po kami. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Pastor Raymond, sa guideline for us to be effective in our prayer. Tayo po tumako sa ating pong prayer time. Samahan niyo po ako sa ating pong pakikipag-usap sa ating Diyos. Ang una nating bagay na dapat sambitin sa ating paglapit sa ating Diyos, tingnan natin ang kanyang kakayahan na sa ating buhay, alam niya lahat ng bagay-bagay na nangyayari sa atin po. Our God is all-knowing God. Purihin natin siya dahil pati niya ang ating mga dinadala sa ating buhay. Kapatid, kung ikaw ay nasa iyong bahay at ikaw ay nangangamba, natatakot, hindi lingid ito sa Diyos. Our God is all-knowing God. Makipag-usap ka sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, salamat at alam mo ang aking pighati, alam mo ang aking kalungkutan. Batid ng Diyos ang lahat ng ating dinadala sa gabing ito. Purihin natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Alam niya lahat ng bagay sa atin. At sa gabing ito, dapat din natin malaman na ang ating Diyos is not an all-knowing God. He is also powerful God. Nang lahat ng bagay-bagay na dumarating sa atin, lahat ng bagay-bagay na ating kinakaharap, dahil siya ay powerful God, ang lahat ng bagay na ito ay hindi magiging imposible sa Kanya. Kanya itong bigyan ng kasagutan dahil siya ay Diyos, the omnipotent God. Ano ang iyong dinadala sa gabing ito? Walang imposible sa Diyos. He knows everything na meron ka sa gabing ito. God is all-knowing God. God is a powerful God. And our God is a loving God. Regardless what situation you are now standing, maaaring sa tingin mo, ikaw ay nagkakamali. Nagkukulang. Nalilihis. Always remember that our God is a loving God. Ang kanyang puso, ang kanyang damdamin ay nakatuon sa bawat isa. Pasalamatan mo ang Diyos dahil
Mahal ka ng Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita sa Romans 5:8, nung iko'y makasalanan pa. Nung tayo po'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Kaya sa ating pagkikipag-usap sa ating Diyos, tayo po'y magkaroon ng pagtitiwala na tayo pinapakinggan ng Diyos. Ngunit hindi nagtatapos ang ating pagkilala sa ating Diyos dahil siya ay all-knowing, a powerful God, a loving God. Remember, our God is a just God. Hindi niya tinotolerate. Hindi niya binabaliwala ang ating mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay may katapat. Kaya sa gabing ito, as you see who God is, that our God is a just God, itong oras at sandali na pwede tayong humingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sabi mo sa Kanya ang iyong kasalanan. As we talk to Him tonight, pinapakinggan tayo ng Diyos. Kapatid, maaaring ikaw ay nasa bahay, nakikipag-isa sa amin sa prayer meeting na ito. Huwag mong hayaan na ang ating ginagawa ay maging walang halaga. Dapat maging makatotohanan tayo sa ating paglapit sa ating Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. At tayo papatawarin ng Diyos. Tingnan mo ang Kanyang katangian, all-knowing, all-powerful, a loving God, a merciful God, but He is also a just God. Hindi natin pwedeng paglaruan ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Tayo po'y humingi ng tawad sa Kanya. Hindi lang ganun ang Diyos. Our God is also a generous God. Na sa Kanyang pagiging generous, anything that we can ask. Because yung ating relationship sa Kanya bilang Kanyang mga anak, tayo po'y Kanyang pinapakinggan ng Diyos. For He is a generous God. Nalaman natin kung sino ang Diyos. Nabatid natin na alam niya lahat ng ating dinadala. Batid natin na kaya niyang bigyan ng kasagutan ng mga bagay nito. At hindi tayo kinakaligtaan dahil mahal tayo ng Diyos. For our God is a merciful God. At nalaman din natin na hindi tayo magiging makatwiran sa ating paglapit kung meron tayong kasalanan. Kaya tayo po humingi ng paglinisan sa Kanyang harapan. At ngayon, pwede natin sambitin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, nandito po yung aming mga prayer requests na gusto namin ilapit sa inyo. Ito po yung mga bagay-bagay na gusto namin iparating sa inyong paanan. Dinalapit namin ang inyong pong iglesia, ang inyong pong tahanan, ang Tugigaraw Baptist Church. Dinalapit po namin ang kabuuan ng iglesyang ito. Kayo ang ulo, kami ang katawan. At sa aming pong paglapit sa inyo, naniniwala kami na binibigyan niyo kami ng pansin. At sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, dinalapit na po namin ang buong iglesia upang kantihin niyo po sila at bigyan ng kanilang mga pangangailangan. Kung mayroon po silang mga karamdaman, Panginoon, tulungan niyo po sila, bigyan niyo sila ng kalakasan. Kung mayroon po silang mga dinadala ngayon na problema, bigyan niyo po ito ng lunas, solution sa kanilang katayuan. Mahalin niyo po, ipakita niyo po ang inyong pong mamahal sa iglesia. At sa aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo, kami po ay nangangako, kami po ay
Sumusumpa na sa aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo sa gabing ito, iwawaksi namin ang aming mga pagkakamali. Kapatid, let's talk to God personally. Ano ang iyong kailangan sa iyong Diyos? Maaaring ito ay patungkol sa iyong sarili. Ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mong maangkin? Anong gusto mong makuha? Anong gusto mong maganap? Anong gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? Talk to Him personally. Remember your positions. Remember who you are into His presence. Ikaw ay anak ng Diyos. The way God bless you is the same way He will bless others. So, talk to Him concerning to your needs. Then after that, you can talk. You can offer those brothers and sisters of yours or relatives of yours or your friends of yours sa iyong Panginoon. The way you bless you, the way He answer your needs, is the same way He will tackle, He will entertain the needs of other people. Panginoon, salamat dahil napakinggan niyo po ang aming mga pangangailangan. Pakinggan niyo po ang pangangailangan ng iglesia at ang aming po mga sarili. Dinilapit din po namin ang pangangailangan ng aming pong bansa o ang mundong ito. We are just a dot, O God. But we believe, O God, as you have said into your word, that if our faith is just as big as a mustard seed, you will take heed, you will listen to the things that we're going to utter upon you. For our prayer can move mountains and such because of such a relationship that we have. Kaya dinalapit pa namin ang bansang ito, ang aming pong bayan, ang aming pong bansa. Nanaway, naibisan na po kami sa karamdaman sa COVID-19 na ito. At maging normal na naman po ang aming buhay. At bumalik po kami sa tamang normal na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, nilalapit din namin ang aming pong mga kapatiran sa aming mga mission point. Nilalapit po namin ang aming mission point sa Guabot. Nilalapit po namin ang aming mission point sa Dodan, Apari. Nilalapit namin ang aming mission point sa Bugay, Santa Maria. We know, O Lord, that they are still new in their faith. What we ask, O God, is for you to be with them. Be with them, O God, to the point that they will understand that you are God. That the relationship with your children, with your Son, the Lord Jesus Christ, will come stronger in such a way na magkakaroon sila ng maturity sa kanilang pong buhay. Pinapanalangin namin ang mission point na ito na naway magkaroon po ito ng kakataon na maging kabahagi ng inyong pong kingdom. At sa gabing ito, Panginoon, lapit po namin yung mga kaibigan namin na ngayon po ay mayroong mga pangangailangan. Lapit po namin si Roldan sa kanyang pagbabiyahe from Dubai, coming back to here in the Philippines. Give him, O God, the protections na kakailanganin niya. Na naway patuloy siya bantayan at yung kanyang pagbabakasyon ay magbigay ng katuwaan sa kanyang puso. Ganun din po sa traveling mercy for Joan on Friday papunta sa Manila to Tugigaraw to Manila. Tulungan niyo po siya na magkaroon siya ng kapayapaan, protection sa kanyang pagbabiyahe, Panginoon. Ganun din po ang aming prayer request kay Irene Ramos. Tulungan niyo po siya sa kanyang pagbabiyahe, traveling mercy, kung saan po siya paparoon. Bantayan niyo po ang aming pong kapatid upang hindi po siya mapahamak. Ganun din po kay Manang During sa kanyang concern. She wants to have a good health. Tulungan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng lakas
Nawa yung mga pagkain na kanyang kinakain, yung mga vitamina ang kanyang iniinom, kanyang pagbabantay sa kanyang kalusugan ay kanyang magawa ng tama. Nagpipray namin siya upang patuloy din siya magkaroon ng spiritual nourishment upang magkaroon din siya ng ugnayan sa inyo. Tinataas ko rin po yung aming pong prayer request ng aming pong kapatid sa Dodan, si Cory, patungkol sa kanyang father-in-law na naway maging successful yung operation sa kanyang dibdib. We pray, O Lord, that ito po ay aming po nilapit upang kabagan niyo po ang taong ito. At magkaroon din siya ng pagkakataon makakilala sa inyo. Because alam namin, Panginoon, na physical healing is just temporary. But we ask, O Lord, ay magkaroon din siya ng spiritual healing. Panginoon, nilalapit ko din po si prayer request ni Sister Lina. Pinalapit po namin si Sister Lina, si Manang Lina, sa kanyang katayuan ngayon. Ngayon po siya ay nasa ospital. Marami po siyang procedure na ginagawa sa kanyang katawan. Ang aming pong prayer na nawa ang lahat ng bagay na ito ay maging kadahilanan ng kanyang paggaling. We claim, O Lord, your power. We claim, O Lord, your being the Jehovah Jireh. Being the provider of everything na kailanganin niya. We claim also, Lord, yung inyo pong magiging Jehovah Rapha upang magkaroon po siya ng kagalingan. Because you are God. Ang bagay na ito ay magkakaroon po ng bisa sa kanyang katawan at patuloy siya po magkaroon ng kagalingan. Ganun din po ang prayer request ko sa prayer request ng mga krumata patungkol sa kanilang paghahanap ng helper. What we pray ay makahanap sila ng helper upang magbantay sa kanilang nanay. Ganun din po ang prayer request ni Lina Barba. Nanaway magkaroon sila ng permanent helpers upang maging dahilan upang maaruga ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga ina. Lalapit ko rin po si JL sa kanyang amoebiasis. Nanaway gumaling na po ito at magkaroon siya ng kalakasan. At manumbalik din po yung kanyang kalusugan, Panginoon. We thank you, Lord, for this opportunity na kami po sama-samang lumalapit sa inyo. At patuloy po namin nilapit din ang aming pong gawain sa Sunday, gawain sa Friday, yung mission point namin na ginagawa at sa Sunday sa aming pagsamba sa inyo. Nawa ang lahat na ito ay maging katanggap-tanggap, maging kapuri-puri sa inyo. Bibigay kapurihan sa inyong pangalan, even yung aming pong pagpunta sa Dolan sa Sunday evening. We thank you, Lord, for everything. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa mga kapatiran natin. This coming Sunday ay mayroon ulit tayong cleaning time. Kung mayroon po kayong pagkakataon na pumarito, well and good para sama-sama po tayong maglinis. At magkakaroon po tayo ng face-to-face on Sunday. Mataas na po ang percentage ng ating pong pagkikita-kita. Dahil hindi na sa 50%, I think more than 50% na tayo. No? I think 75% na. But we still observe yung tinatawag natin protocol, health protocol. Magdala pa rin tayo ng face mask, alcohol, upang hindi po tayo maka-infections o makahawa sa mga tao. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagkikipag-isa sa amin sa gabing ito. Salamat din, Panginoon, sa mga bagay-bagay na ginagawa mo niyo po sa aming iglesia, sa inyong pong iglesia. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po.